Totoo yun, totoo yun. Happy talaga ako na nandito ka. Medyo naninibago lang kasi dalawang misa, di ba? Gabi, saka umaga. Eh, sa age ko na 62, hindi na ako masyadong nasasanay sa ganung mga gawain. Pero dahil sa hangarin kong makasama kayo, talagang tinutilugan ko yan bago magsimula yung ating misa. Pinaghahandaan ko talaga yan ng lakas para hindi tayo aantukin sa oras na tayo ay nagmimisa. Pero hindi natin alam. Pangalawang araw pala ngayon. Okay, sa pagsisimula natin, yung first point natin sa araw na ito, as we reflect on the word hope, yung first point natin na we are pilgrims of hope. Mahal tayo ng ating Diyos at hindi na tayo iiwanan magpakailanman. Sabi niya sa Isaiah 43, huwag kang mangamba, di ka nag-iisa, sasamahan kita, saan man magpunta, ika'y mahalaga sa ating mga mata, minamahal kita, minamahal kita. Hindi lang yun yung sinabi niya sa Isaiah 43. Meron pa yung Isaiah 49. Yung Isaiah 49 naman, hindi kita malilimutan, kailan may di pababayaan. Hindi kita malilimutan, kailan may di pababayaan. Yung mga katagang iyan ay nandito yan sa ating puso. Bilang bayan ng Diyos ay nararamdaman natin yung pakikisama sa atin ng ating Panginoon. Kaya tayo as pilgrims of hope, tayo ay parang isang caravan. We journey together with our own God, at habang tayo nag-journey together, ramdam natin yung pag-asa, yung hope na yan. Dahil alam natin ang ating Panginoon ay hindi tayo iiwanan. Kasama natin ang ating Panginoon at sana kasama ang lahat, pati yung mga nasa laylayan. Kaya wini-welcome natin ang bawat isa dito sa bayan ng Diyos na ito nagkakatipon sa ngayon sa ating pag-celebrate ng second day ng Simbang Gabi. Kaya, friend, talagang happy ako kasama ka sa paglalakbay na ito. Dapat walang iwanan, walang maiiwanan. Dapat lahat tayo ay magkakasama. Sa unang pagbasa, sa kabila ng mga pagkukulang at kahinaan ni Huda at ng kanyang lipi, itinuloy pa rin ng Diyos ang kanyang balak. Dahil nagtitiwala ang Diyos sa tao, pinagpatuloy ng ating Diyos ang kanyang balak para kay Huda at sa kanyang lahi. Yung second, yung ating pangalawang pagbasa, yung ating ebanghelyo, yung genealogy ng ating Panginoon, 14 na generations yun bago yung ating Panginoon. But people kept on hoping. Nandun yung pag-asa. Nandun yung hope ng tao hanggang na yung Messiah ay dumating. So, ibig sabihin na hindi basta-basta itong ginagawa ng hope sa tao. Kung meron kang pag-asa, kung meron kang hope, maraming bagay ang pwede mong gawin. Sa Latin may sinasabi yun na dum spiro spero. Habang sabi nila ay habang may hininga, meron tayong pag-asa. Pero habang tayo may pag-asa, ganoon din, nagkakaroon tayo ng buhay habang tayo ay may pag-asa. Pag nawala ng pag-asa, wala na rin. Kahit buhay ka, kung mawawala nga ng pag-asa, wala din. So, ngayong araw, let us be reminded of the love of God. He loved us
and nothing can separate us from the love of God. Yun yung bagong encyclical ng ating Pope sa ngayon. Dilexit nos, He loved us. Hango yun sa Romans 5 verse 5. Yung pagmamahal na to ng ating Diyos. Sa Romans 8 naman, sinasabi sa atin, 37 at 39, walang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos. So huwag mo nang kantahin ko pa yan. Yung walang makapaghihiwalay sa pagmamahal ng Diyos. Hindi ko nakakantahin yan, pero let us be reminded of that reality. Yun ang yung unang punto natin dito sa ating pag-reflect sa word na hope na ito, na mahal tayo ng ating Diyos, at dahil ang Diyos ay nagmamahal sa atin at hindi niya tayo iiwanan, kung kaya ang tao ay patuloy na nag-hope for better things to happen. Sabi nga natin kahapon, yung better version ng life sa 2025, better version ng ating sarili, better version ng ating mga relationships, better version ng spouse mo, better version ng mga children mo, better version ng mga kaibigan mo. Basta we hope for better things to happen this 2025. Amen? Amen. Kaya sabihan mo yung katabi mo, friend. Kaya friend, bago ka na. Para kumanda yung version mo. Bago ka na, para kumanda yung version mo. So anyway, yung point number 2 natin, yung ganito. Pagbabago dito. Yung point number 2, sabi, without hope, people easily give up and become impatient. Impatient with sarili natin, impatient with other people, impatient with the many situations na kung saan makita natin ang ating sarili at napakarami mga problema na hinaharap. We become so impatient. Pero kung tayo ay marunong umunawa, ay nagkakaroon ng mga magandang bagay na pwedeng mangyari. Let me remind you of that story in the 17th chapter of the book of Exodus. Si Moses ay kinausap ng Diyos. Sabi niya, Moses, protektahan mo itong lugar na to. Yung lugar na to, may mga sasalakay ng mga Amalekita, ikaw ang magpo-protect nito. Eh syempre si Moses, hindi naman siya army, hindi naman siya sundalo, kung kaya niya kinausap si Joshua. Joshua, sabi niya, may mga kalaban na darating. Sabi ni Yahweh, tayo magpo-protect ng land na ito. Kung kaya, tawagin mo yung mga tao, pumili ka ng mga lalaki doon, at gawin mong army, at kayo ang lalaban. Samantalang ako ay pupunta sa tuktok ng bundok at manalangin. On the top of the mountain, at the top of the mountain, I will be there. I will be praying for you. Nagtiwala si Joshua sa sinabi ni Moses. Si Moses naman, nagtiwala naman kay Joshua. Si Joshua naman, nagtiwala naman sa mga tao. But you know what happened during the time? While they were crossing the desert, while they were in the desert for many years, dahil sa dami ng kanilang mga sufferings, those people were complaining. They kept on complaining. Yung mga sinisisi nila, yung ating yung sina Moses, sinisisi nila yung kanilang mga leaders, sinisisi nila yung Panginoon kung bakit inalis pa sila doon sa Ehipto at pag kinuha pa sila doon na kahit na mahirap yung buhay doon, at least may makakain sila. Dito sa desierto, sabi na wala kayong makain. Yun, kung yung mga tipo ng tao ay makakasama mo ng reklamo, pero si Joshua, nagtiwala. Si Joshua, tinipon niya yun, yung mga tao yun. At yun ang naging army. At ang ginawa naman ni Moses ay nagdasal para kay Joshua. So tiwalang-tiwala si Joshua. Kaya yung hope na yun na mananalo sila ay hindi nawawala dahil sa tiwala ng bawat isa kahit na may mga pagkukulang. Kaya ng mga nabanggit na mga pangalan kanina sa Ebanghelyo. Ang daming mga pangalan yun bago dumating yung ating tagapagligtas. Yung mga tao na yun, kasama yun, miyembro yun, naging kasama ng miyembro o pamilya ng ating Panginoon. Nandoon yung tiwala sa bawat isa. Kaya, while Moses raised his hands in prayer, nananalo yung mga sina Joshua, they had the better of the fight. Habang tinataas ni Moses sa kanyang mga kamay, pag binaba niya, natatalo sila. Kaya siyempre, hindi bababa ni Moses yung kanyang mga kamay, pero tao lang si Moses. Nangangawit din yung mga kamay niya. Kaya ginawa ni Aaron at ni Hur, sinuporta nila yung kaliwa at kanang kamay ni Moses, pinaupo sa malaking bato.
Kaya panalong-panalo sila dahil sa tiwala nila sa Diyos at tiwala nila sa isa't isa. Kaya sabihan mo ka tayo, friend, tiwala ka, nanalig ka. Oo. Ha? Kung ano mang pinagdadaanan mo ngayon, kasama mo yung Diyos. Andito lang ako. Andito lang ako. Yung Diyos yung kasama mo kasi andito lang ako. Hindi lang kasama doon. Pero ito yung ating paniniwala na kasama natin ang ating Diyos. At habang tayo ay nagtitiwala sa ating Diyos, we will have the better of the fight. Napakahirap ng mga challenges na dumadaan sa buhay natin. Kung wala tayong tiwala sa Diyos, wala rin tiwala sa atin yung ating kapwa, wala rin tayong tiwala sa ibang tao, then ang mangyayari niyan, mawawalan tayo ng pag-asa. They are closely related to each other, connected to each other. Itong tiwala na to at itong pag-asa. So some people have observed yung mga bata sa ngayon na kulang sa hope, kung kaya sabi ng isang study, among children between ages of 15 to 19, suicide is the second leading cause of death. And the leading cause of death for 14 to 15-year-olds, according to the Centers for Disease Control and Prevention. Dahil nawawalan ng pag-asa, may mga bata na nagsusuicide. 14 to 15, 15 to 19. Nawawalan ng pag-asa. Nawawalan ng pasensya. Konting problema lang, nanghihina na kagad. Iniwanan lang ng girlfriend. Pati sa amin, meron mo ganun. Iniwanan lang ng girlfriend. Nilalang ko yung girlfriend kasi siyempre wala na akong asawa. Hindi ko na talaga alam talaga kung ano. Pero hindi naman siguro nilalang ng iba yun. Pero ibig sabihin, yung problema na yan, yung bagay na yan, yung issue na yan, ay pwede naman niyang harapin. But there are mga bata na hindi nila makakayanan yun at nagsusuicide. They do not exert effort, extra effort to look for solutions to their own problems. Yung bang inaasa pa sa iba ang solusyon sa kanilang mga problema. Minsan pinag-usapan yun ng mga parents at isa sa mga bagay na nakita nila kung bakit marami na yung mga bata na hindi na walang grit, walang determination, hindi maka-persevere, kulang sa hope. Dahil may mga parents din na mga anak, hindi namin gustong madaanan ninyo yung pinagdaanan namin. Kung kaya lahat ng bagay na pwedeng ibigay ay binibigay. At yung mga bata naman, mas lalong naging dependent sa parents o kanino man na nagbibigay sa kanila. Kung wala na yon, sa mga oras na talagang namang problema sila, ay hindi nila alam kung anong kanilang gawin. Kung totoo yun na dati dahil sa hirap mo noon ay natuto ka, bakit ayaw mo silang makaranas ng mga bagay na kung saan natuto ka? Hindi naman siguro pareho na yung sitwasyon, pero yung bigyan mo ng responsibilidad yung mga anak ninyo ay sapat na yon para maging accountable sila, maging responsable sa mga bagay na nangyayari sa kanilang buhay. Para magkaroon na yung grit, magkaroon ng determination, magkaroon ng perseverance. So, aside from taking on the challenge, aside from not taking on the challenge, ito nga yung problema na naghihintay pa na iba ang gagalaw para sa kanila. So, mas naging impatient yung tao dahil nawawalan tayo ng tiwala o nawawalan tayo ng determinasyon dahil marami ng instant sa ngayon, di ba? Pati yung mga nagsimula tayo noon sa mga instant na coffee, ang bilis-bilis instant na noodles, lahat-lahat na, puro na instant. Minsan nga yung relasyon ng iba, instant na rin eh. Nagpakasal, buntis na, instant eh. Talagang naiinit yung iba. Dito, sa second point natin, sinasabi natin na hope, without hope, people easily give up and become impatient. Kung kaya, ang pinag-aaralan natin ay kung paano mapalago ito, paano ma-enhance yung hope na ito sa bawat isa. Yung third point, at dito may i-share ako sa inyo, that hope that is firmly grounded in trust helps us overcome fear. Because of hope, na-overcome natin yung takot, and then we take the necessary steps
as we fix our gaze on Jesus. Naalala niyo yung ginawa ni Peter? Si Peter, nakita niyo ang ating Panginoon naglalakad sa tubig. Si Peter wanted to go to Jesus. Sabi niya, Lord, ikaw ba yan? Sabi niya, Lord, ako to. Ay, gusto kong lumapit sa'yo. Ay, sige, lumapit ka. Di nagsimula si Peter na lumapit sa ating Diyos. Ano nangyari? Unti-unting lumubog si Pedro. Hindi dahil sa kung ano, kundi dahil sa takot. Natakot siya dahil yung focus niya ay nandoon sa big waves and strong winds. Nawala ng yung fix, hindi naka-fix yung gaze niya sa ating Panginoon, kaya unti-unti siyang lumubog. Ngayon, kung meron kang hope na grounded doon sa trust, you keep on fixing your eyes, your gaze on our own Lord, para ano man ang mangyari sa buhay mo, ay hindi ka mamawalan ng enthusiasm. Hindi ka mawawalan ng pamamaraan kung paano mo isasabuhay ang buhay na ito. Ito yung hope na grounded doon sa trust. Alam ba niyo may pangyayari sa buhay ko na nawalan ng trust ng aking mga superiors sa akin. Bata pa ako noon, amoy langit pa ako. Mga 2 taon pa lang sa priesthood. 38 na ako ngayon. Mga 2 taon pa lang ako sa priesthood. Nawala ng tiwala yung mga boss ko sa akin dahil sa alcohol. Sobrang inom. Suga pa sa alcohol. Bata pa eh. Suga pa sa alcohol. Dahil doon, nawala ng tiwala sa akin yung aking mga superiors at halos mawala na rin ako ng hope na ma-overcome yung stage na yon ng buhay ko. Dahil wala ng tiwala sa akin. Yung mga assignments ay hindi nila maibigay sa akin. There was a time na may hiningi akong assignment sa parish priest kasi wala nang halos akong ginagawa. Bata pa yung idealism ko nandun. Pero parang pinapatay ng alcohol. Kaya umiyak talaga ako. Sabi ko, Father, bigyan mo naman sa akin itong school para meron naman akong gagawin. Sabi niya, ayaw mo gusto eh. Ano pa niya ibigay sa'yo dahil nga sa alcohol, dahil nga sa sobrang inom ko. Yung iniyakan ko nga school ngayon, ngayon isa yun sa mga schools na pinatatakbo ko. Pero mahabang kwento bago dumating yan. Dahil kung hindi nagtiwala sa akin, lumipat ako ng chaplain service ng Armed Forces ng Pilipinas. Lumipat ako doon at ang obispo, pagdating ko pa lang, gusto dyan akong pag-aaralin sa Roma. Sabi ko, Bishop, teka, may problema yata ko sa sarili ko, harapin ko muna ito bago ko umalis. Pero, to cut the story short, pinapunta na niya ako sa Roma. At pagkatapos ng 2 taon doon, minsan nabigyan ako ng opportunity nakapagtrabaho sa US sa isang parokya. Doon sa isang parokya, may nakakilala sa aking isang family. One day, in-invite nila akong mag-attend ng party. Alam mo naman si Father. Sabi niya, Father, alas 6 yung ating party. Party daw nila, alas 6. Sabi ng isang family, hindi naman sila kakilala, pero mga Pinoy. In-invite nila ako doon, 11 o'clock pa lang ng umaga, nandun na ako. Alas 6 pa yung party. 11 o'clock ng umaga, nandun na ako. Siyempre, dahil ang hiling namin sa dato, wala pang video, karaoke pa lang yun. So, karaoke na, pasayaw-sayaw. Siyempre, painom-inom. Hindi ko na malayan kung anong nangyayari. Alam ko kung 6:30 nagsimula sila. Pero, alas 3 ng umaga, nagising ako. Sabi ko, hindi ito yung kumbento, sigurado ako. Pag ganun ko, naku, may aso sa katabi ko. Yung suot ko pa naman yung puro itim. Yung puro itim na may Roman collar dito na puti. Itim na sapatos kagaya ito. Makintag sapatos ko. Tapos yung pantalon ko, itim na itim. Yung damit ko, itim na itim. Tapos katabi ko, aso. Lahat ng mga mahabang balahibo niya, nakita ko na ngayon sa damit ko at sa pantalon ko. Talagang diring-diri ako sa sarili ko. Sabi ko, what am I doing dito sa sarili ko? Anong ginagawa ko sa pagkapari ko? Anong ginagawa ko sa simbahan? Anong ginagawa ko sa ating Diyos? Hindi ko lubos-lubosang maisip kung paano ko nabuo
yung decision na yon, to say no to alcohol. To say no to alcohol. Alas 3 ng madaling araw, July 31, 1995. Nandun sa 24 Denise Drive, North Babylon, New York, 11703 yung zip code. Yung telephone number, 631-669-2159. Doon natapos yung alcohol sa buhay ko. Maliban lang pag may misa lang. Pag may misa may alcohol tayo. Pero maliban dyan, doon ko tinapos ang alcohol. Right there and then, nung araw na yun, July 31, Feast Day ni St. Ignatius of Loyola. Yun yung chaplain, yun yung patron ng taga-chapel service ng Armed Forces of the Philippines. Kaya nung araw na yun, I said no to alcohol. Parang hindi ako makapaniwala na hanggang ngayon, 1995 pa yun ngayon 2024 na, mag-2025 na. Halos na, 30 years. Mag-30 years na nawala akong alcohol, hindi kagaya noon. O ba't kulang yung palakpak yun na yung palakpak eh? Malaking achievement yung para sa akin dahil doon, nagbago yung takbo ng buhay ko. Dahil sa tiwala sa akin ng aking obispo, dahil sa tiwala sa akin ng ating Diyos, dahil sa pasensya ng Diyos sa akin. Dahil doon, dumating yung oras na nagbago ang pari na pinili niya para ipahayag sa buong mundo na ang ating pag-asa sa pagbago ng ating sarili ay nandyan habang ang Diyos ay nagtitiwala sa atin, habang may tiwala tayo sa ating Diyos, at habang may mga tao pang naniniwala sa atin. Pag wala ng taong nagtitiwala sa iyo at wala ka rin tiwala sa ating Diyos, ay wala na talagang pagbabago. Kaya yung pangalan ng aso na yun, si Boomer pala yun, hindi ko nakilala eh. Si Boomer pala yun, yung aso na yun. At umiyak talaga ako nung namatay si Boomer. Tumawag talaga sila sa New York, tumawag sa akin, nandun sa Antique. Sabi niya, nandun pa ako sa chaplain service doon, Father, sabi niya, namatay na si Boomer. Pero si Boomer heaven sent, kundi dahil sa kanya, ay hindi ako makagawa ng isang napakalaking desisyon sa buhay ko. Pero doon ko nakita itong sinasabi ko na hope that is firmly grounded in trust helps us overcome fear and helps us in taking necessary steps para tayo ay magbago ng ating sarili, para tayo ay magkakaroon ng mas magandang version ng ating sarili. Ngayon, noon, iniyakan ko na isang school na yon. Noong 2002, bumalik ako sa Antique dahil pinabalik ako ng obispo. Dahil doon na, kaya nandun na ako, iniwanan ko yung chaplain service. Yung school na yon na iniyakan ko, dinagdagan pa nila ng siyang schools. Kaya 10 ng schools ngayon yung hawak ko. Kasama na doon yung college at yung mga high schools na yan, na Catholic schools sa diocese ng Antique. Mula doon sa iniyakan kong isang school na hindi binigay sa akin dahil wala na silang tiwala, dahil sa sobrang inom ko. At dahil sa pagbabago na yon, nagbago na rin ang kanilang paningin o pananaw sa kung paano ko gumagalaw sa aking ministry bilang isang pari. So yung challenge sa atin is to make the necessary step. Dahil may hope tayo, we make the necessary step. Ano yung step na yun? Letter S, the word na step, the Spirit and the sacraments. Ibig sabihin, to live by the Spirit, nourished by the sacraments, most especially the Eucharist. So to live by the Spirit, Galatians 5, verse 16. To live by the Spirit, to be guided by the Holy Spirit. So in the word step, in the steps that we need to make, sa pagpapahayag na meron tayong hope, at yung hope na yan, gusto natin i-realize yan. Letter S in the word step stands for the Spirit and the sacraments. Letter T, it stands for transformation. To transform and to be transformed. We say no to palegas. Ano yung palegas na yun? Letter P, palegas. Pride, anger, lust, envy, gluttony, avarice, sloth. Palegas. We repeat the word, palegas. Letter T, pride, anger, lust, envy, gluttony, avarice,
sloth or laziness. If we say no to that, yung transformation natin ay tuloy-tuloy yan. Dahil yan ang yung 7 capital sins. Doon nagmumula yung mga kasalanan ng tao. Ulitin ko palegas: pride, anger, lust, envy, gluttony, avarice, and sloth. So letter T in the word step stands for transformation. To transform and to be transformed. Letter E stands for evangelization. We need to listen to the Word of God. And we need to share the Word of God. We need to study the Word of God. We need to be evangelized, and we need to evangelize people. We need to evangelize and be evangelized. The yun yung letter E. And letter P, yung pinaka-last na, is perseverance. 2 Timothy 4 verse 7, to run the race and not abandon the faith. Patience and endurance. Yun yung perseverance. So letter S for Spirit and the Sacraments. Letter T for transformation. Letter E for evangelization. Letter P for perseverance. Yung word na step na yan, kailangan natin yan in order to get to where we want to go. Hindi natin magawa yung dapat natin gawin if we don't make the necessary steps. Si Peter, when he made the first step, he began to sing. Dahil kulang yung pananampalataya niya. Tayo, alam natin, nakasama natin ang ating Diyos, at meron tayong pag-asa. Nagkakaroon tayo ng hope that the better version of our own life, the better version of our own selves, kaya nating abutin dahil sa hope na ito. To end my homily today, letter H, ano ngayon? Hope. Ito naman sa Hebrews 12 verses 1 to 3, buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin na sa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Isip-isipin ninyo kung gaano tiniis niyang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan upang hindi kayo manlubaypay o panghinaan ng loob. Hebrews 12 verses 1 to 3. So with this letter H, with this word hope, we can always yearn for something better to happen. Abangan natin ang mas masunod na mga exciting pa na mga parts. Letter C pa lang tayo at letter H. Magsitayo ang lahat para sa ating panalangin.